prepare to be entertained, educated, and inspired. Dahil isa na namang siksik na episode ang inihanda ng ating programa. Mula dito sa Burst Creative Studio, ito po si Miss A. At ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng iyong pangarap. Sa umagang ito, sino naman kaya ang kanyang binisita? Benji? So ayan po ang background ni Sir Mel. Matagal na po siyang director. At of course, yung pinakasikat na noon time show ngayon, yung Showtime. Ngayon, Direk Mel, pa-explain nga sa akin itong business mo ngayon, itong Chamba. Bago yung business, bakit Chamba? Ang Chamba, ang meaning ng Chamba is Cha-Cha, Modern Dance, Samba. Cha-M-Ba. Cha-Cha, Modern Dance, Samba. Halimbawa, nag-umpisa ako sa Modern Dance, ang ending ng Cha-Cha. Okay. Ganun yung Chamba. Okay. Nag-umpisa ako sa Cha-Cha, ang ending niya Modern Dance. So yun yung pumasok sa isip ko. Ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan para magawa namin ni May na yung makilala yung Chamba. So anong nangyari no, nagkaroon ako ng show sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero sa nakita ko talagang yung tao, tuwan-tuwa sila. Ang ginawa ko ngayon, gumawa. Siyempre, medyo may edad na tayo, Bench. Alam mo naman, di ba? Pahuhulaan kita. Ilang taon ako. Ilang taon ka na ngayon? Kasi napag-usapan natin kanina yung mga retirement eh. Oh, retirement, di ba? So, ibig sabihin, 64. 64 na. 64 na ako. Pero nakakapag-session ako. Nagtayo kami ng guro. Kung tawagin namin guro. Kasi ito, Pilipino gumawa eh. So, dapat yung gawa namin dalawa, Pilipino rin. Halimbawa, Guru Benji, Guru May, Guru Maki, parang gano'n. Ganyan yung tawag sa kanila. Dumami kami, mga siguro ngayon, mga 100 na kami. Luzon, Visayas, Mindanao. Marami na kami. So kayo mismo hands-on na nagtuturo sa kanila or kailangan yung pagpasok nila, alam na nila? Kami mismo nagtuturo. Pero dun sa mga teacher namin, kami ang nagbibigay ng music, kami nagbibigay ng steps. Pwede mong ibahin, pero babalik ka sa dati. Kasi ang purpose ng isang teacher, ng isang guro, kailangan ma-enjoy nila yung ginagawa nila. Hindi yung ikaw ang nag-i-enjoy. Ito ba yung masasabi nating isa sa magandang source of income itong negosyo na to? Totoo, may pera dito. Bakit? Kasi, ang kailangan pag-aralan mo, yung mga music ko. Kailangan pag-aralan yung mga choreography ko. Pero, ang isang teacher, nagre-range to 500 hanggang 1.5, 1 hour. O ba malaki yun? Yes. Malaki yun. Guru Mel, baka pwede mo silang ma-invite. Yung mga hindi pa po nakakaranas mag-chamba, follow niyo po ako sa at Tito Mel Feliciano 305 at TikTok. Sa Facebook po, at Tito Mel Feliciano. Yun lang po. Miss A, itutuloy ko na to, pero hindi naman pwedeng kami lang dito. Kaya pagbalik dyan, gagawin mo rin to. Let's go!
Welcome back mga kanegosyo! Andito tayo ngayon sa Paso de Blas, Valenzuela City para alamin ang story behind sa isang bagong produkto na umuusbong ngayon sa merkado, ang Purple Hearts Dietary Supplement. At kasama natin ngayon ang magkapatid na si Charles Angelo Jorge, the Chief Executive Officer, and Neo Rohan Jorge, the Chief Finance Officer of Love Crizel and Siblings Company. Hello, ang babata naman itong mga nasa harap ko ngayon. Fresh na fresh mga kanegosyo, so bagong-bago si Purple Hearts. And yet, gusto ko yung idea na sobrang aggressive nila when it comes to pagpapakilala ng kanilang bagong business. And tingnan nyo naman yung kanilang studio, yung kanilang opisina, napakaganda. Very presentable. Question, para saan ba si Purple Hearts Dietary Supplement? The Purple Hearts is this is related for the kids like 2 to 7 years old. And then the supplements naman po is di naman po like sa mga bata lang to eh. Pwede rin naman po to sa mga adults, related din naman po sa kahit ano pong hindi po pinipiling edad. So pwede siya para sa lahat. Actually natikman ko to eh. Pwede ba, okay lang ba kunin ko? Natikman ko to, masarap. Alam mo, feeling ko kailangan ko din to kasi nakalagay veggie boost. Hindi kasi ako magulay. So parang magandang alternative na din sa mga bata or sa mga kagaya ko na hindi palakain ng gulay, tama? So yung mga, kasi andito yung mga, ayan o, may spinach, broccoli, o diba hindi ako kumakain ng broccoli, pero eto parang nakakain na ako. May kale, zinc, vitamin A, vitamin E, so kompleto, ang daming benefits na makukuha sa Purple Hearts Veggie Boost Dietary Supplement. Kaninong idea na Purple Hearts yung unang ilabas na produkto? Totally sa amin din magkakapatid eh. So talagang parang nag-usap-usap talaga kayo. And then yung hindi natin matry sa, of course, sa mga bata na yung po di po napabadalas kumain ng mga like gulay, prutas. Saan kayo humugot ng lakas ng loob? Kasi as a negosyante, syempre kayo mga batang negosyante na kayo ngayon. Kalimitan yan, talaga risk taker. Kayo ba risk taker ba kayo? Kumukuha po kami ng lakas sa magulang namin syempre. Kasi gusto namin ibalik yung pag-alaga nila sa amin, pagpalaki namin sa amin, pag-guide sa amin. And yun po, gusto namin matulungan sila. And nung inilaunch nyo na siya sa market nung February, kumusta naman yung naging pagtanggap ng mga tao? Sa simula po, syempre February 18 pa lang po nag-release. Mababa pa lang naman siyempre. Pero yun, nakwento ng mga magulang ko sa mga magulang namin, sa relatives namin, inaabangan nila. May mga sales naman po na dumadating sa namin. And small pa lang naman, so it's a good start for us. So naging very supportive naman yung parents and relatives and friends ninyo sa business na binuo ninyo, 'di ba? So napakaganda, at least, 'di ba? Nandiyan yung mga tao na alam yung 100% ang suporta sa inyo. Talagang masaya kami na itong product is totally successful and talagang yung feedback na yun is okay na sa amin. Nakakatuwa, 'di ba? So wag niyong kalimutan, palagi niyong isama sa routine ninyo araw-araw yung pagbabasa ng mga comments, feedback ng mga customers ninyo. Kasi mahalaga yan. Diyan din kayo huhugot ng inspirasyon sa mga komento ng mga users or mga loyal customers ng Love Crizel. Ano yung message na pwede nyo maibigay sa mga viewers natin ngayon na somehow sa murang edad gusto ring magkaroon ng business pero parang alam niyo may pigil or hesitant silang simulan ito? Of course, risk taker naman tayo. We are edad natin is like a Gen Z. Tuloy pa rin ang laban kahit ano mangyari. At saka ngayon, pabata na ng pabata ang mga nagnenegosyo, di ba? At nakakatuwa mga ka-NG na makakita ng ganito na sa mga murang edad ay naisip nila na magnegosyo ng sarili nila. O, di ba mga kanegosyo, ang saya makipagkwentuhan at talaga namang nakaka-inspire ang magkapatid na ito. Kung nabitin kayo sa kwentuhan namin, syempre kami rin. Kaya naman abangan ang aming part 2 ng pagbisita dito sa opisina ng Purple Hearts. Next week na yan. Walang maglilipat ng channel dahil magbabalik ang Negosyo Goals.
Ready na ba kayong ma-inspired? Dahil may babahagi kaming kwento ng isang negosyante na hindi nagpahuli sa paggamit ng internet para mapalago ang kanyang negosyo. Ano ang kanyang diskarte? Panoorin natin ito. Hello, Miss A! Kamusta kayong lahat dyan at sa lahat ng ating mga televiewers? Hindi pala ako yung nagbebenta. Nadala lang ako. But anyway, alam nyo ba mga ka-NG, ay naging maganda ang diskarte ng bawat isa during the pandemic? Kaya lang, limitado yung galaw nila. Kaya ang ginawa nila, gumamit sila ng e-commerce style sa negosyo. Yan ang naging diskarte ni Tony Solis. Hi, Tony! Hello po. Kamusta? Okay naman po. Alam mo, pag nakikita kita, para akong nakikita si Miss A. Bakit? Ano po, sister ko po siya. Ha? Hindi ko alam yun, ha? Oh, anyway. Okay, bigyan mo nga ako ng konting background. Bakit ito ang pinili mo? Na-impluwensyahan at tinulungan niya po talaga ako. Ganito po kasi yun, Sir Benji. Noong year 2012 po kasi, nung makatapos po ako ng HRM po, so nagtrabaho po ako sa BGC as a server po sa restaurant. Then, bigla pong inoperan po ako ni ate na tulungan ko na lang daw po siya sa online business niya. So, doon po nag-start. Tinuruan niya po ako kung paano po mag-online selling. Oh, okay. So, medyo mahirap, ano? From HRM, Opo. tapos naging ganitong business. So, ano ba to? Naging parang, yan lang pala eh. Okay na to. Or talagang umabot sa time na parang hirap, parang ganon? Opo. Sa una po talaga mahirap po kasi hindi pa po uso nun ang online selling. Kumbaga parang wala pa po akong background din. So, paano mo naman nakuha yung diskarte ng e-commerce style? Nung una po kasi wala pa po akong puhunan po. As in, nagsimula po talaga ako sa zero po. Zero? Opo. So, paano yun? Pwede ba yun? Opo. Kumbaga, ang puhunan ko lang po talaga, cellphone po, internet, gano'n. Tapos, ang ginawa ko po, humanap po ako ng supplier po na pwede po ang dropshipping. So, yung item po ni supplier, pinopost ko po. Kunwari po, meron po akong sariling product. Kunwari po, on hand ko po yung mga product. Pinopost ko po siya sa mga online platform po. Okay. Then, once na may mag-order po, may nagbayad, tsaka ko lang po siya o-orderin doon sa supplier. Si supplier po yung bahala na po magpa-ship sa buyer. Ano naman yung pinakaunang produkto mo na nabenta? First product po is mga bag po. Mga bag. Yung mga nagiging buyer ko po, minsan naghahanap po ng mga wala sa akin. So, syempre po, ako po, sayang po ang benta. Bakit po hindi ako humanap ng iba pang item? Para sa akin na lang din po sila bibili. Ako naman po, nanghihinayang din. So, kumbaga, sinusulit ko po yung time na malakas po kami at gusto po ng buyer yung binibenta namin. Ngayon, paano naman, paano ka pumipili ng produkto na ibebenta? Yung paano mo malalaman na ito, patok to eh. Kailangan ko ibenta to. Sigurado to. Kumbaga parang nafe-feel ko po, nababibes ko po na kaya ko pong ibenta to, kaya kong i-market. Okay, sige. Baka pwede mong bigyan naman ng advice yung mga katulad mo nung nagsimula ka at paano napalago ng ganito. Go ahead. Ayun. Payo ko po sa inyo, kapag wag po tayong basta bibili po ng product na hindi po natin kayang i-market. Know your skills po. Siyempre, alam po natin sa sarili natin kung ano yung mga product na kaya nating ibenta. Tony, sige, paki-invite naman ang ating mga followers ngayon para naman sa iyong online. Hello po. Ayan, sa mga gusto pong kumita at magkaroon po ng extra income, pwede po kayong mag-reseller po sa amin. Follow nyo lang po kami, Manila Luxury by Tony. Okay. Ngayon naman, siyempre, gusto ko lang malaman na kasi yung iba gustong matuto yung paano ginagawa mo. Pero bang turuan mo ako? Opo. Okay. Oo naman. Itong ibebenta ko. Paano ko sila mako-convince, ha? So, itong bell. Hello, everyone! I'm here, whether you like it or not, and I'm selling this one. Aba, napakaganda pong bell. Hindi basta-basta bell to. Tumutunog na bell. Okay? Dahil yung ibang bell, hindi tumutunog. Ganito yun. Pero ito, hindi. So ngayon,
kung gusto nyo mag-purchase ito, naku, napakamura lang. It will cost 100 100 pesos. Napakamura lang, 100 pesos yan. So may tunog, okay? So kung order na kayo sa Manila Luxury by Tony. So tama ba yung bitaw ko? Masyadong OA. Okay lang po, pero dapat po sasabihin niyo kung para saan po yung ginagamit. Ito po yung ginagamit. Para may idea po sila. Panggising. Di ba? Alarm clock. Yung pwedeng gawing doorbell. Hindi pwede yun. Kaya mga ka-NG, kahit back to normal, nako, balakas pa rin itong online selling, kaya subukan nyo na. So, andito naman si Miss Tony para mag-guide kayo. Tony, maraming salamat sa iyo. Thank you din po. At Salamat. ang huling tanong ko, sinong mas magaling? Ang ate mo o ikaw? Siyempre po siya. Kasi pangalawang tanong, sinong mas maganda? Ate mo, ikaw? Pareho po. Pareho. Ito magkaiba to sigurado. Sinong mas matanda ng malaki? Siyempre ate mo, di ba? Kasi galing po sa writer namin yan. Huwag niyo po akong sisihin, Miss A. See you! O, diba, Benji? Para lang kaming kambal. Pero, Benji, marami ka talagang matututunan sa kapatid kong yan kung diskarte lang din naman ang pag-uusapan. Walang maglilipat ng channel, mga ka-NG, dahil magbabalik po ang Negosyo Goals. At para naman sa ating Pera Talk segment, bago sumabak sa isang business expansion, mahalagang kumonsulta o humingi ng payo sa isang financial expert. At yan ang ginawa ng ating ka-NG na directress ng isang therapy center. Panoorin natin ito. Kasama ko ngayon ang directress ng AAR na si Miss Ruby Tumenes. Okay. Miss Ruby, kamusta? Mabuti naman. Okay, bagong lahat. Paki-explain nga, ano ba ibig sabihin ng AAR at ano ang naging hangarin nito? Ang AAR ay ang Amazing Abilities Rehabilitation Center na ang layunin po ay makatulong po sa mga batang may exceptional needs. Ang ganitong center ay tinayo dahil sa sobrang love ko sa mga batang may exceptional needs. Fun talaga ako ng mga to kasi dahil ang anak ko nga ay isang autism din. Paano naman yung naging kaibahan nung pagtuturo nyo sa ibang schools? Ang kaibahan po namin dito ay gumagamit po kami ng Holistic Intervention Center, Holistic Therapy. Meron pa ba kayong plano na magtayo pa? Yes po, may plan po kami magtayo pa sa Tanay po. Kasi may mga students po kami from Marilake, Hala-Hala, Pililla, Tanay. So, ito po ay mas mailapit. Hindi na po nila kailangan pang magbiyahe. Ngayon, gusto ko lang tawagin yung isa sa ating mga kasamahan na pwedeng makatulong sa inyo. Sa ating mga ka-NG, at tawagin natin ngayon ang ating kaibigan from Global Dominion, Ayan Guanzon. Ay, good morning. Okay, Ayan, alam mo naman yung istorya ni Ma'am Ruby. Ngayon, kasi iba to eh. Usually, yung mga nakakasama natin, like, merong mga restaurants, may mga ganito. Pero ito, iba, school. Ano naman yung kailangan ni Ma'am Ruby para maging qualified siya? Una sa lahat, ang kailangan nating tingnan based sa ating pinag-usapan, yung cash flow, kung okay ba siya ngayon. And if meron kang existing na mga loans, kailangan balansehin mo yung existing na capital mo rin. Kung yung bahagi ba ng capital enough pa kumpara dun sa bahagi ng meron kang loans. And based dun sa at least una natin na pag-usapan, mukhang kakayanin pa naman Sir Benji na mag-access ng credit line, for example,
para sa pinaplano niyang expansion. So yung pang-apat na school, although hindi naman magiging sobrang dali, hindi na kasing hirap nung pagbuo niya nung 3 schools na nauna. Sir, paano ko ba masisecure yung cash flow po ng pera ng center namin? Siguro sa pinaka-internal muna na operations, no, pinaka-critical dyan, ma'am, yung sa manpower. Paghawak ng tao. Napansin ko po kasi na dun sa mga nauna mong schools, tutok ka dun sa 3. Now, hindi na po yan magiging ganun kadali kung more than 3 na po yung schools nyo. So, dapat meron ka na pong mapagkakatiwalaan. Will also supervise these schools. Kabilang na kasi doon sa ima-manage na yung cash flow. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, direkta, makikita mo lahat ng pumapasok at tumalabas na pera sa'yo. Big factor ba na ang kanyang rason is to help itong mga batang merong special needs? Mas malaki ba yung, malaking advantage ba yun? Absolutely, Sir Benji. Kasi una sa lahat, maliban sa maswerte yan talaga, no? Pangalawa, marami ring susuporta sa'yo. Pag nakita nila na meron kang mission out of the business itself o yung purpose ng negosyo mo, maraming tao yung tatangkilik sa brand mo most especially. Gusto ko sana isingit kay Ms. Ruby, pag ready na po kayo na mag-expand or mag-access ng financial products para makapag-expand, punta lang po kayo sa website ng Global Dominion, which is gdfi.com.ph. Thank you, Ms. Ruby. Okay, maraming salamat, Sir Ian at Ma'am Ruby. Making ganyan namang kaganda ang hangarin nyo na makatulong sa mga batang mayroong espesyal na pangangailangan, ay tiyak na mas madami pa kayo mapapatay yung center. At sa tulong na rin yan ng Global Dominion. Purple Hearts Dietary Supplement, ang bagong vitamins na tiyak na magugustuhan ng mga bata. At sa umagang ito, itutur tayo ni Ms. Andrea May Meliado, ang kanilang Chief Operating Officer sa kanilang pagawaan. Andrea May Meliado, Chief Operating Officer. So, as Chief Operating Officer of Love Crizel and Siblings Company, I am engaged on making sure that everything is going fine. Mula sa products, hanggang sa marketing, hanggang sa sales, delivery, after sales. So, ayaw namin na makarating yung mga products namin sa mga consumers ng may palya, nang hindi na double check yung quality, or ayaw namin na substandard lang yung siniserve naming products. That's why we need to make sure that everything is monitored and okay bago pa man makalabas sa merkado yung mga produkto namin. So we are currently here at our manufacturing plant. Etong planta na to ay under din sa group of companies, under ng umbrella ng Crizel, which is the mother company of Love Crizel and Siblings din. Dito mina-manufacture yung Purple Hearts natin. Nandito yung mga raw mats. So, mula sa mga ingredients hanggang sa paggawa, hanggang sa maging tablet ito at ma-repack, mapunta sa bottle, ma-i-box at hanggang sa ma-i-deliver. Dito po yan sa planta lahat ng nagagawa po. So first, sa process namin, pinupurchase namin yung mga raw materials namin from the extract. And then second, yung mga ingredients namin, dumadaan sa quarantine yan to make sure na yung ingredients na nakarating sa amin from the supplier is a good ingredient. After we quality check and quarantine the raw materials, nagpro-proceed na kami sa mixing. So doon po namin minimix yung mga ingredients and raw materials. And then after that, pag na-mix na po namin siya, ginagawa na namin siyang tablet. Nagta-tableting na po kami. And then once na may tablet na po kami, nagba-bottling na po kami. So once okay na yung sa bottling, nakapasok na yung tablet sa bottle, na quality check na yan, napupunta na yan dito sa packaging natin. So we have a team, we have proper trainings with the guidance of course, FDA din. So sa ating lahat ng mga kanegosyo, wala po tayong dapat ipag-alala dahil po mula sa raw materials natin hanggang sa proseso at hanggang sa makarating sa inyo ang mga produkto, lahat po yan ay guided ng tamang proseso. We can assure you that our products are FDA approved. Napatest na rin namin yan, dumaan yan sa lab test, and merong supporting clinical studies so we can assure that our products are effective and safe for everyone. O diba, ang Purple Hearts Dietary Supplement ay siguradong malinis, mataas ang quality at dekalidad ang pagkakagawa. Abangan ang iba pa nilang episode dito sa ating programa. At
sa pagtatapos ng ating episode sa umagang ito, isang tip ang aking iiwan sa inyo. Tandaan, the key to success in business lies in adaptability, resilience, and a never-ending thirst for knowledge. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo, alas 6:30 ng umaga, dito pa rin sa GTV. Ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap.